Mga ka-daily, naniniwala ka ba na ang pagyaman ay para lang sa mga edad 20s to 50 years old lang? Sa mga pinanganak na may gintong kutsara sa bibig? E paano naman ang ipinanganak ng mahirap at nasa 60 years old na? Sa video na ito, babasagin natin ang maling akala na huli na ang lahat para sa iyo at kahit nasa anong edad ka pa ngayon, ay pwede ka pa ring yumaman. Marami sa ating mga kababayan ang nawawalan ng pag-asa dahil sa edad nila. Pero ang totoo, ang yaman ay walang pinipiling edad basta't alam mo ang tamang diskarte at mentalidad. Kaya naman, siguraduhin mong tapusin ang video na ito hanggang huli dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi para mabago ang takbo ng iyong buhay pinansyal. Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, kung pwede ay paki-like ang video na ito para mas ma-inspire pa kaming patuloy na gumawa ng mga puno at siksik sa aral ng mga content kagaya nito. At syempre, tulungan nyo kaming mag 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Aral number 1. Pagbuwag sa lifetimer ng lipunan. Mga ka-daily, madalas nating marinig sa paligid na dapat by the age of 25 ay may sarili ka ng bahay o kaya naman ay bago ka mag-30 ay dapat manager ka na sa trabaho mo. Ang totoo, ang mga timeline na ito ay gawa-gawa lang ng lipunan na madalas ay nagiging sanhilang ng ating pressure at insecurity sa buhay. Hindi dahil wala ka pang nararating sa edad na 35 o 40 ay ibig sabihin ay talo ka na sa karera ng buhay. Dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang season at oras. Ang pagyaman ay hindi isang sprint na kailangang tapusin ng maaga, kundi ito ay isang marathon kung saan ang pinaka-importanting factor ay ang iyong direksyon at hindi ang bilis ng iyong pagtakbo sa simula. Kailangan mong tanggalin sa isip mo ang ideya na late ka na dahil ang tanging oras na masasabi nating huli na ang lahat ay kapag sumuko ka na at huminto sa pagsubok na baguhin ang iyong kinabukasan. Tandaan ninyo na ang tagumpay ay walang expiration date at walang batas na nagsasabi na bawal yumaman ang mga taong nagsimula sa kanilang late 40s o 55 dahil ang mahalaga ay ang desisyon mong magsimula ngayon. Maraming mga matatagumpay na tao sa buong mundo at maging dito sa Pilipinas ang napatunayan na ang maturity ay isang malaking advantage pagdating sa pagnenegosyo at pag-i-invest ng pera. Kapag ikaw ay nasa medyo may edad na, mas malawak na ang iyong pangunawa sa buhay at mas kontrolado mo na ang iyong mga emosyon kumpara noong ikaw ay nasa 20s pa lang na madalas ay bugso ng damdamin ang pinaiiral. Ang mga ka-daily nating nagsisimula ng medyo late ay karaniwang mas maingat sa pagdedesisyon at hindi madaling madala sa mga hype o mga get-rich-quick scheme na nakikita sa social media dahil dumaan na sila sa maraming pagsubok. Ang karanasan na naipon mo sa loob ng mahabang panahon ay isang uri ng puhunan na hindi kayang tapatan ng kahit anong diploma o mabilis na computer dahil ito ang nagbibigay sa iyo ng tamang pananaw kung paano patakbuhin ang buhay. Huwag mong tingnan ang puting buhok mo bilang senyales ng pagtanda, kundi tingnan mo ito bilang simbolo ng karunungan na magagamit mo para makagawa ng mas matalinong hakbang tungo sa pagyaman. Isipin ninyo mga ka-daily na ang pagre-retiro ay hindi naman talaga tungkol sa pag-abot ng edad na 60 o 65 para lang makakuha ng pensyon at huminto sa pagtatrabaho ng tuluyan. Ang tunay na kahulugan ng retirement sa modernong panahon ay ang pagkakaroon ng financial freedom o ang kakayahan na piliin kung ano ang gusto mong gawin sa buhay nang hindi mo na iniisip kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente o pambili ng pagkain. Pwedeng-pwede di kang maging retired at 35 kung nagawa mong bumuo ng mga passive income stream at pwede ka ring maging active sa negosyo kahit 70 ka na. Dahil gusto mo ang ginagawa mo at hindi dahil kailangan mo ng pera. Ang pagpilit sa sarili na sumunod sa lumang formula ng eskwela, trabaho at paghihintay ng retirement
ay madalas na naglilimita sa ating potensyal na lumago ng higit pa sa inaasahan natin. Ang pagyaman ay isang mentalidad kung saan binabasag mo ang mga pader na itinayo ng tradisyon para makita mo na ang mundo ay puno ng oportunidad para sa lahat ng gustong matuto. Ang isa pang dapat nating tandaan ay ang konsepto ng micro-wins o yung maliliit na tagumpay na unti-unting nagbubuo ng momentum para sa ating malaking goal na maging financially free. Kung ikaw ay nasa edad 40 na at pakiramdam mo ay zero ka pa rin, huwag mong pilitin na maging milyonaryo agad sa loob ng isang buwan dahil baka lalo ka lang madapa at mawalan ng pag-asa. Magsimula ka sa pag-aayos ng iyong budget, pag-alis sa mga utang na hindi naman kailangan, at pag-aral ng kahit isang bagong skill na pwedeng pagkakitaan sa free time mo pagkatapos ng trabaho. Ang mga maliliit na hakbang na ito kapag pinagsama-sama ay lilikha ng isang malaking pagbabago na magugulat ka na lang ay malayo na pala ang narating mo kumpara noong nakaraang taon. Ang bawat araw na gumigising ka ay isang panibagong pagkakataon para itama ang mga mali mo sa past at gumawa ng mas magandang desisyon para sa future mo at ng pamilya mo. Sa huli mga ka-daily, ang pinakamalaking kalaban natin ay hindi ang ating edad kundi ang ating sariling takot na baka pagtawanan tayo ng iba dahil ngayon lang tayo kikilos. Maraming mga Pilipino ang nahihiyang magsimula ng maliit o mag-aral ng mga bagong bagay sa harap ng mga mas bata sa kanila. Dahil sa pride, pero ang totoo ay walang nakakahiya sa pag-unlad. Mas nakakahiya ang tumanda na umaasa pa rin sa tulong ng iba o sa mga anak dahil hindi tayo naghanda noong may lakas pa tayo o noong may pagkakataon pa tayo. Tanggapin mo ang hamon na baguhin ang takbo ng buhay mo anuman ang numerong nakasulat sa birth certificate mo dahil ang tunay na yaman ay nasa loob ng iyong puso at isipan. Kapag nabago mo ang pananaw mo sa oras at sa edad, makikita mo na ang mundo ay naghihintay lang na i-claim mo ang tagumpay na nararapat para sa iyo basta't handa kang magtrabaho at magtiwala sa proseso. Aral number 2. Ang invisible capital ng bawat henerasyon. Mga ka-daily, dapat nating maintindihan na bawat yugto ng ating buhay ay may baon na espesyal na uri ng puhunan na madalas ay hindi natin napapansin dahil nakatitig lang tayo sa balanse ng ating bank account. Kung ikaw ay nasa iyong early 20s o kaya ay isang millennial, ang invisible capital mo ay ang iyong overflowing energy at ang natural mong galing sa teknolohiya na napakalaking advantage sa panahon natin ngayon. Hindi mo kailangan ng milyon-milyong piso para magsimula dahil ang oras mo at ang bilis mong matuto ng mga bagong apps o digital tools ay sapat na para makasabay sa takbo ng global economy. Sa kabilang banda naman, kung ikaw ay nasa middle age, o kaya ay isang baby boomer, ang puhunan mo naman ay ang iyong malalim na network at ang tiwala o trust capital na nabuo mo sa loob ng maraming taon. Ang mga connection na ito at ang iyong reputation ay mga bagay na hindi nabibili ng pera at mas matimbang pa kaysa sa anumang startup capital dahil ito ang nagbubukas ng mga pinto na sarado para sa mga nagsisimula pa lamang. Napaka-importante na matutunan nating gamitin ang mga resources na meron tayo ngayon base sa kung nasaan tayong yugto ng buhay sa halip na mainggit sa kung anong meron ng iba. Para sa ating mga nakababatang ka-daily, gamitin ninyo ang inyong tech fluency para maging tulay sa mga oportunidad na hindi pa nakikita ng nakatatandang henerasyon tulad ng online selling, digital marketing o freelance work. Ang inyong adaptability ay isang weapon na pwedeng magpabilis sa inyong pagyaman kung itutuon ninyo ang inyong atensyon sa pagbuo ng assets sa halip na ubusin ang oras sa walang kabuluhang bagay sa internet. Samantala, ang mga medyo may edad na ay pwedeng-pwede namang gamitin ang kanilang karanasan sa trabaho para maging consultant o kaya ay magtayo ng negosyo na nakabase sa mga skills na ginawa nila sa loob ng 20 o 30 years. Ang pag-convert ng iyong karanasan
tungo sa isang business model ay ang pinakamatalinong paraan para hindi ka magsimula sa ilalim at agad na magkaroon ng authority sa iyong piniling niche. Ang isa pang mahalagang konsepto na dapat nating yakapin mga ka-daily ay ang tinatawag na transferable skills o yung mga galing na nakuha natin sa iba-ibang trabaho na pwedeng ilipat sa pagnenegosyo. Halimbawa, kung ikaw ay naging isang kahera sa loob ng 10 taon, ang galing mo sa paghawak ng pera at pakikipag-usap sa customer ay isang malakas na basehan para magpatakbo ng sarili mong grocery o retail store. Huwag mong isipin na nasayang ang mga taon mo sa pagiging empleyado dahil bawat araw na nagtrabaho ka ay nag-ipon ka ng kaalaman sa operasyon, disiplina at paglutas ng problema na kailangan ng isang mayamang utak. Ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng cash sa kamay, kundi sa kung paano mo gagamitin ang lahat ng natutunan mo para makalikha ng value sa ibang tao. Kapag natutunan mong i-audit ang sarili mo at makita ang lahat ng invisible capital na naipon mo, doon mo mararamdaman na hindi ka pala mahirap at marami ka ng bala para sumabak sa giyera ng buhay. Ang pagkakaiba ng time versus experience ay dapat nating balansehin para hindi tayo mawalan ng pag-asa anuman ang ating sitwasyon sa buhay. Kung sa tingin mo ay wala kang oras dahil busy ka sa pamilya o sa kasalukuyang trabaho, ang kailangan mong gamitin ay ang iyong galing o expertise para mas mapabilis ang iyong pagkita sa bawat oras na ilalaan mo. Pero kung ikaw naman ay wala pang masyadong alam or skills, kailangan mong itaya ang iyong oras sa pag-aaral at pag-e-eksperimento hanggang sa maging expert ka na rin sa iyong larangan. Ang mga ka-daily nating nasa senior years ay madalas na may pinakamataas na level ng experience, kaya naman isang tawag o isang advice lang nila ay pwedeng magbunga ng malaking kita na hindi kayang gawin ng isang baguhan kahit magtrabaho ito ng 24 hours. Ang sikreto ay ang pagkilala kung alin sa dalawang ito ang mas marami ka at ang pag-maximize nito para mapunan ang bahagi na kulang sa iyong kasalukuyang setup. Sa huli, ang pinakamalakas na paraan para yumaman sa modernong panahon ay ang pagkakaroon ng generational collaboration o ang pakikipagtulungan ng magkaibang henerasyon. Isipin ninyo mga ka-daily kung ang isang 50-year-old na may malaking capital at network ay makikipag-partner sa isang 20-year-old na bihasa sa social media at artificial intelligence. Ang pagsasama ng karunungan ng matanda at ang bilis ng bata ay isang explosive combination na siguradong magre-resulta sa mabilis na pag-unlad ng anumang negosyo o investment. Huwag tayong maging sarado ang isip sa pakikinig sa mga mas bata o sa paghingi ng payo sa mga mas matanda dahil bawat isa sa atin ay may hawak na piraso ng puzzle para sa tagumpay. Ang pagyaman ay hindi isang solo na biyahe kundi ito ay isang pagsasama-sama ng iba-ibang resources para makabuo ng isang bagay na mas malaki pa sa ating sarili. Kapag nagawa nating gamitin ang ating invisible capital at nakipag-ugnayan sa iba, wala nang makakapigil sa ating pag-asenso bilang mga ka-daily. Aral number 3, Pera versus Wealth. The Pinoy Context. Mga ka-daily, napaka-importante na maintindihan natin ang malaking pagkakaiba ng pagkakaroon ng pera sa pagkakaroon ng tunay na yaman dahil marami sa ating mga kababayan ang nalilito rito. Ang pera ay madaling maubos lalo na kung ito ay galing lang sa isang sahod o isang bagsakang kita. Pero ang tunay na yaman o wealth ay isang sistema na patuloy na nagbibigay sa iyo ng seguridad kahit hindi ka nagtatrabaho. Marami tayong nakikita ng mga empleyado o manager na malaki ang kinikita bawat buwan pero sa katapusan ng petsa ay saktong-sakto lang o kaya ay baon pa sa credit card dahil ang mindset nila ay basta may pera, dapat itong gastusin. Ang pagyaman ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang pumapasok na halaga sa palad mo, kundi sa kung gaano karami ang natitira at kung paano mo ito pinapatubo
para hindi ka na habambuhay na nakadepende sa iyong trabaho. Kailangan nating basagin ang ugali na kapag may extra ay laging may selebrasyon o bagong gamit. Dahil ang tunay na mayaman ay hindi yung maraming luho, kundi yung maraming assets na nagbibigay ng peace of mind sa pamilya. Isang malungkot na realidad para sa ating mga ka-daily na nagtatrabaho sa ibang bansa o yung mga tinatawag nating OFW ay ang pagkahulog sa tinatawag na OFW trap. Maraming taon ang ginugugol sa labas ng Pilipinas, kumikita ng daan-daang libong piso. Pero pag uwi rito ay balik sa zero dahil ang pera ay napunta lang sa pagpapatayo ng malaking bahay na wala namang nakatira o sa pagbili ng mga gadgets na nawawala rin ng value. Ang perang kinita sa ibang bansa ay dapat nagsisilbing seed money o puhunan para sa isang negosyo or investment dito sa Pinas na siyang magpapakain sa pamilya mo pagdating ng panahon. Ang pagyaman ay ang pagkakaroon ng net worth na lumalaki habang lumilipas ang mga taon. Hindi lang ang pagkakaroon ng cash flow, nahihinto rin kapag natapos na ang iyong kontrata o kapag hindi ka na nakapag-abroad. Dapat nating matutunan na ang bawat dollar o real na ipinapadala natin ay may potential na maging sundalo na magtatrabaho para sa atin para hindi na natin kailangang mawalay sa ating mga mahal sa buhay ng napakatagal. Kailangan din nating baguhin ang nakasanayang ipon culture lang at lumipat sa tinatawag nating investment culture dahil sa panahon ngayon ay hindi na sapat ang magtabi lang sa alkansya o sa bangko. Ang pera na nakatago lang sa ilalim ng kama o sa savings account na may napakaliit na interest ay unti-unting kinakain ng inflation o yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kaya sa totoo lang ay nalulugi ka pa rin. Ang tunay na yaman ay nabubuo kapag ang iyong ipon ay inilalagay mo sa mga investment gaya ng stocks, real estate o mga cooperative na may mas mataas na balik kaysa sa inflation rate ng ating bansa. Isipin ninyo mga ka-daily, ang isang simpleng tinderang may maliit na paupahan or apartment ay mas maituturing na mayaman kaysa sa isang opisina na nakakotse. Pero utang naman lahat dahil ang tindera ay may asset na kumikita ng kusa. Ang asset ay ang mga bagay na naglalagay ang pera sa bulsa mo, habang ang liability ay ang mga bagay na humuhutot ng pera palabas ng bulsa mo, kaya piliin nating mag-ipon para mag-invest at hindi lang para itago ang pera. Ang asset-based living ay ang sikreto ng mga taong yumayaman anuman ang kanilang edad dahil ito ang nagbibigay sa kanila ng passive income o yung kita na pumapasok kahit natutulog ka o kahit nakabakasyon ka. Imbes na ituon ang lahat ng lakas sa paghahanap ng pangalawa o pangatlong trabaho para madagdagan ang kita, mas mabuting itabi ang maliit na bahagi ng sahod para dahan-dahang bumuo ng isang maliit na negosyo o bumili ng mga income-generating assets. Maaring ito ay isang maliit na sari-sari store na pinapatakbo ng iyong pamilya, isang digital product na ibinebenta online. O kaya naman ay paglalagay ng pera sa mga government bonds gaya ng MP2. Ang layunin natin ay hindi lang ang makaraos sa araw-araw, kundi ang makarating sa punto na ang iyong passive income ay mas malaki na kaysa sa iyong mga gastusin dahil doon lang tayo magiging tunay na malaya. Ang pagyaman ay isang laro ng strategy kung saan kailangan mong maging matalino sa pagpili kung saan mo itatanim ang iyong pinaghirapang pera para ito ay mamunga ng paulit-ulit. Sa huli mga ka-daily, kailangan nating lumipat mula sa survival mode tungo sa multiplication mode sa pamamagitan ng pag-unawa sa psychology of money na hindi lahat ng nakikita mong mayaman ay tunay na mayaman. Maraming mga tahimik na milyonaryo sa ating paligid na simple lang ang suot at simple lang ang sasakyan, pero ang totoo ay kontrolado nila ang kanilang oras at hindi sila alipin ng utang. Ang pagyaman ay nagsisimula sa pagtanggap na hindi mo kailangang patunayan sa ibang tao na may pera ka sa pamamagitan ng pagbili ng mga mamahaling bagay na hindi mo naman afford.
Mas masarap sa pakiramdam yung alam mong may backup ka sa bangko at may mga investment kang lumalago kaysa sa puro yabang pero wala namang laman ng bulsa pagdating ng emergency. Maging mapanuri tayo sa ating lifestyle at laging isipin na ang bawat pisong matitipid natin ngayon ay isang step closer para sa ating pangarap na buhay, para sa ating pamilya at para sa ating kinabukasan. Aral number 4. Arbitrage ng oras at teknolohiya. Mga ka-daily, nasa pinakamagandang panahon tayo ng kasaysayan para yumaman dahil sa tulong ng teknolohiya ay nabura na ang mga harang para sa mga taong gustong magnegosyo. Dati kailangan mo ng malaking pwesto sa palengke o sa mall para makabenta pero ngayon ay pwedeng-pwede ka nang magkaroon ng 24-hour digital store gamit lang ang iyong cellphone at internet. Kahit nasaan ka pang probinsya o kahit nasa loob ka lang ng iyong bahay, may access ka sa buong mundo para ipakita ang iyong produkto o serbisyo sa bilyon-bilyong tao. Ang teknolohiya ay ang dakilang equalizer o ang bagay na nagpapantay sa lahat dahil hindi tinitignan ng internet kung ikaw ba ay bata, matanda, o kung nakapagtapos ka ba ng pag-aaral. Ang kailangan mo lang ay ang diskarte na gamitin ang mga tools na ito para pabilisin ang resulta na dati ay inaabot ng 10 o 20 taon bago makamit ng ating mga magulang. Ngayon din ay panahon na ng leveraging AI for business, kung saan ang mga artificial intelligence tools ay pwedeng maging iyong mga empleyado nang hindi mo kailangang magbayad ng malaking pasahod sa simula. Isipin ninyo mga ka-daily, kung ikaw ay isang one-man team, pwedeng gawin ng AI ang iyong marketing materials, pagsusulat ng scripts, pag-edit ng videos, at maging ang pagsagot sa mga tanong ng iyong mga customers. Ang mga dating trabaho na nangangailangan ng 10 tao ay kaya mo na ngayong gawin ng mag-isa sa loob ng mas maikling oras dahil sa automation na hatid ng makabagong panahon. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong edad ay pwedeng pumasok sa pagnenegosyo dahil hindi mo na kailangang mapagod ng husto physically para lang mapatakbo ang isang operasyon. Ang kailangan mo lang ay matutunan kung paano utusan at gamitin ang mga digital na katulong na ito para sila ang gumawa ng mabibigat na trabaho habang ikaw ay nagfo-focus sa strategy at pagpapalaki ng iyong kita. Pumasok na rin tayo sa tinatawag na content economy, kung saan ang iyong kwento, kaalaman, o kahit ang iyong mga simpleng karanasan sa buhay ay may tuturing na isang asset na pwedeng pagkakitaan sa YouTube o TikTok. Maraming mga ka-daily natin ang nag-aalinlangan dahil feeling nila ay wala silang maipakita. Pero ang totoo ay uhaw ang mga tao sa authenticity o yung totoong buhay na nakaka-relate sila. Kung ikaw ay isang nanay na magaling mag-budget, isang tatay na madiskarte sa pagkukumpuni, or isang empleyado na may tips sa trabaho, ang kaalamang iyan ay may value at pwedeng maging source ng passive income. Ang bawat video na ia-upload mo ay parang isang digital real estate na patuloy na nagtatrabaho para sa iyo habang panahon, basta't ito ay nagbibigay ng aral o saya sa mga nanonood. Hindi mo kailangang maging artista o professional broadcaster, ang kailangan mo lang ay maging totoo at ibahagi ang kung anong alam mo sa paraang makakatulong sa iba. Isa pang napakalakas na strategy ay ang skill stacking o ang pag-aaral ng mga high-income skills sa loob lang ng maikling panahon, kahit anong edad ka pa nagsimula. Sa halip na kumuha ng mahabang kurso, pwede kang mag-focus sa pag-aaral ng mga skills na in-demand ngayon, gaya ng digital marketing, data analysis, o video editing sa loob lang ng 6 months. Kapag pinagsama-sama mo ang iyong mga dating karanasan at ang mga bagong digital skills na ito, nagiging mas mahalaga ang iyong value sa market at mas malaki ang pwede mong singilin sa iyong mga serbisyo. Ang remote work revolution ay nagbukas ng pinto para sa ating mga Pilipino na kumita ng dolyar habang gumagastos ng piso dahil pwedeng-pwede na tayong magtrabaho
para sa mga foreign clients nang hindi umaalis ng bansa. Ito ang arbitrage ng oras, kung saan ang isang oras ng trabaho mo ay may mas mataas na kapalit na halaga dahil sa lawak ng market na naaabot mo sa tulong ng internet. Sa huli mga ka-daily, ang teknolohiya ay isang tool lang at ang tagumpay mo ay nakadepende pa rin sa kung paano mo ito gagamitin ng may disiplina at tamang direksyon. Marami ang nauubos ang oras sa pag-scroll sa social media para sa entertainment lang, pero ang mga taong yayaman ay yung mga gumagamit ng social media para mag-produce at magbenta. Huwag kang matakot na magmukhang tanga sa simula habang pinag-aaralan ang mga bagong apps o gadgets, dahil lahat ng experts ay nagsimula rin bilang mga beginners. Ang pagyakap sa digital age ay hindi pagtalikod sa ating tradisyon, kundi ito ay paggamit ng mga bagong sandata para masigurado ang ating tagumpay sa modernong mundo. Kapag natutunan mong pagsamahin ang bilis ng teknolohiya at ang tibay ng iyong determinasyon, makikita mo na ang pagyaman ay mas malapit na sa iyo kaysa sa inaakala mo. Aral number 5, Financial Emotional Intelligence. Mga ka-daily, dapat nating ma-realize na ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa galing mo sa math o sa pag-compute ng mga numero, kundi 80% nito ay nakabase sa iyong behavior o ugali. Pwede kang magkaroon ng pinakamataas na sahod sa mundo, pero kung hindi mo kontrolado ang iyong emosyon, mauubos at mauubos lang ang pera mo sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Ang tinatawag nating financial emotional intelligence ay ang kakayahan mong pigilan ang sarili kapag nakakakita ka ng sale o yung tinatawag nating mga budol sa online shopping na wala naman sa budget. Marami sa ating mga Pilipino ang biktima ng emotional spending, kung saan kapag malungkot tayo ay bumibili tayo ng gamit para sumaya, at kapag masaya naman tayo ay nanlilibre tayo para mag-celebrate kahit wala na tayong natitira. Ang pagyaman ay nangangailangan ng matinding disiplina para labanan ang bugso ng damdamin at laging isipin ang long-term goal kaysa sa panandaliang sarap na dala ng paggastos. Kailangan din nating basagin ang cycle ng utang na tago sa buto, na madalas ay nagsisimula sa pagnanais nating makasabay sa lifestyle ng ibang tao sa social media. Maraming mga ka-daily ang napapahamak dahil sa pangungutang para lang pambili ng bagong cellphone o pambayad sa handaan para hindi mapahiya sa mga kapitbahay. Ang tunay na financial intelligence ay ang pag-amin sa sarili, kung ano lang ang kaya nating gastusin sa ngayon, at ang pagtanggap na okay lang na hindi tayo laging uso basta't solid ang ating ipon. Ang utang ay parang isang mabigat na kadena na pumipigil sa iyo para tumakbo patungo sa iyong pangarap, kaya ang unang step para yumaman ay ang paghinto sa paggawa ng bagong utang at ang pag-aayos ng iyong cash flow. Kapag natutunan mong kontrolin ang iyong pride at huwag pansinin ang sasabihin ng iba, doon mo masisimulang itayo ang pundasyon ng iyong yaman na hindi kayang tibagin ng anumang krisis. Isa pang mahalagang aral ay ang pagkakaroon ng guilt-free wealth o ang pag-alis sa mindset na ang pagyaman ay isang masamang bagay o magiging madamot ka kapag marami ka ng pera. Marami sa atin ang lumaki sa mga paniniwala na ang mga mayayaman ay laging kontrabida sa teleserye. Kaya subconsciously ay natatakot tayong magtagumpay dahil ayaw nating maging masamang tao. Mga ka-daily, kailangan nating intindihin na ang pera ay isa lamang tool na nagpapalaki kung ano na ang nasa loob ng puso mo. Kung mabuti kang tao, mas marami kang matutulungan kapag mayaman ka na. Huwag mong limitahan ang sarili mo dahil lang sa mga maling paniniwala na itinanim sa atin noong bata pa tayo, dahil ang pagiging mahirap ay hindi katumbas ng pagiging banal. Ang pagkakaroon ng sapat na yaman ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na maging blessing sa ibang tao at makatulong sa mga nangangailangan nang hindi mo iniisip kung may kakainin ka pa bukas. Ang sining ng delayed gratification ay isa sa pinakamahirap pero pinakaimportanteng skill na dapat mong matutunan sa mundong ito na puro get rich quick ang inaalok.
Gusto nating lahat ng mabilisang resulta, mabilisang kita at mabilisang ginhawa, pero ang tunay at matibay na yaman ay parang puno na nangangailangan ng panahon para lumaki at mamunga. Ang mga ka-daily nating nagtagumpay ay yung mga taong handang magtiis muna sa hirap, magtipid sa loob ng ilang taon, at mag-invest ng kanilang oras sa pag-aaral bago nila nakuha ang bunga ng kanilang paghihirap. Huwag kang madala sa mga post na nakikita mo sa internet na parang madali lang ang lahat dahil ang bawat tagumpay ay may kwento ng puyat, pagod at sakripisyo sa likod nito. Kapag natutunan mong maghintay at maging consistent sa iyong mga mabubuting habits, mas magiging matamis ang tagumpay dahil alam mong pinagtrabahuhan mo ito ng tama at may integridad. Sa huli mga ka-daily, ang resilience over luck ang dapat nating sandata dahil ang pagyaman ay hindi tiyamba kundi ito ay bunga ng paulit-ulit na pagbangon mula sa pagkakamali. Maraming beses kang madadapa, malulugi sa business, o magkakamali sa investment, pero ang mahalaga ay kung paano mo gagamitin ang emotion mo para hindi sumuko. Ang mga taong may mataas na financial EQ ay hindi natatakot sa failure dahil alam nilang bahagi ito ng proseso ng pagkatuto at paglago. Imbes na mawalan ng pag-asa kapag nagkamali, i-audit mo ang iyong sarili. Tignan kung saan ka nagkulang at bumalik ka sa laro ng mas matalino at mas matibay ang loob. Ang pagyaman ay isang laban sa sarili mo higit sa lahat. At kapag napanalo mo ang laban sa loob ng iyong isipan at emosyon, ang labas na mundo ay susunod na lang sa iyo. Aral number 6, Strategic Networking at ang inyong circle. Mga ka-daily, may kasabihan tayo na ang iyong net worth ay madalas na refleksyon ng iyong network o yung mga taong madalas mong nakakasama sa araw-araw. Napaka-importante na suriin natin kung ang mga kaibigan ba natin ay yung mga tinatawag na linta na laging humihigop ng iyong energy at pera o sila ba ay yung mga bunga na nagbibigay ng inspirasyon at tulong para ikaw ay lumago. Hindi naman sa pagiging mapili o matapobre, pero kung gusto mong yumaman, kailangan mong humanap ng mga taong may parehong vision at determination na gaya ng sa iyo. Kung ang mga kasama mo ay puro reklamo sa buhay ang inaatupag, malaki ang chance na magiging mareklamo ka na rin at hindi mo na makikita ang mga oportunidad sa paligid mo. Ang pagpili sa iyong circle ay hindi lang tungkol sa pakikisama, kundi ito ay isang strategic na desisyon para protektahan ang iyong mindset at ang iyong kinabukasan bilang isang ka-daily. Dapat din nating matutunan kung paano humanap ng mga mentors at hindi lang mga critics na laging bida-bida sa pagpuna sa ating mga pagkakamali. Ang isang mentor ay yung taong narating na ang gusto mong marating at handa silang magbigay ng guide para hindi mo na maulit ang mga pagkakamali na nagawa nila noon. Marami sa ating mga kababayan ang nahihiyang lumapit sa mga taong mas matagumpay sa kanila dahil sa takot na baka sila ay itaboy o pagtawanan. Pero sa totoo lang, ang karamihan sa mga tunay na mayayaman ay masayang tumulong sa mga taong nakikitaan nila ng potensyal at determination na matuto. Pwede kang magsimula sa pag-alok ng iyong serbisyo ng libre o pagtulong sa kanilang mga proyekto kapalit ng kanilang kaalaman dahil ang karunungan na makukuha mo sa kanila ay mas mahalaga kaysa sa anumang cash na bayad. Ang paggamit ng lakas ng loob sa networking ay isa ring skill na dapat nating i-practice dahil minsan ay isang pag-uusap lang ang pagitan mo at ng iyong susunod na malaking break. Huwag kang matakot na magtanong o makipag-usap sa mga taong sa tingin mo ay mas matalino o mas mayaman sa iyo dahil bawat isa sa kanila ay nagsimula rin sa ibaba. Ang mga ka-daily nating madiskarte ay yung mga taong hindi nahihiyang magpakilala at magpakita ng kanilang value kahit sa mga simpleng pagkakataon lang. Isipin ninyo na bawat tao na nakakasalamuhan ninyo ay may dalang kwento o koneksyon na pwedeng maging susi sa pag-unlad ng inyong negosyo o career. Ang pagiging humble pero palaban sa pakikipag-ugnayan ay magbubukas ng napakaraming pinto.
na hindi mo aakalain na pwede mo palang pasukin anuman ang estado mo sa buhay ngayon. Napakahalaga rin na bumuo tayo ng reputation ng integrity dahil sa mundo ng pagnenegosyo, ang salita ng honor ay mas malakas pa kaysa sa anumang titulo ng lupa o collateral sa bangko. Kapag kilala ka bilang isang tao na tumutupad sa usapan, mabilis magbayad ng utang at tapat sa bawat transaction, kusa kang lalapitan ng mga investors at partners. Ang tiwala ay ang pinakamahalagang currency sa networking at kapag nasira mo ito, napakahirap na itong ibalik kahit gaano ka pa kagaling sa iyong trabaho. Alagaan mo ang iyong pangalan gaya ng pag-aalaga mo sa iyong pamilya dahil ang iyong reputation ang magsisilbing magnet para sa mga tamang tao at tamang oportunidad. Sa huli, mas gugustuhin ng mga tao na makatrabaho ang isang taong mapagkakatiwalaan kaysa sa isang taong sobrang talino nga pero madaya naman sa usapan. Sa huli mga ka-daily, yakapin natin ang konsepto ng community-based wealth o yung pag-angat ng sabay-sabay kasama ang iyong grupo. May tinatawag tayong mastermind effect kung saan ang pagsasama-sama ng dalawa o higit pang utak ay nakakabuo ng mga ideya na hindi kayang gawin ng iisang tao lang. Imbes na maghilahan tayo pababa gaya ng nakagisnang crab mentality, subukan nating magtulungan at magbahagi ng mga tips sa isa't isa tungkol sa pagtitipid at pag-i-invest. Kapag ang buong community mo ay nag-iisip ng positibo at focus sa growth, mas madali para sa bawat isa na makamit ang tagumpay dahil meron kayong support system. Ang pagyaman ay mas masaya at mas mabilis kapag meron kang mga kasama na nag-e-encourage sa iyo na maging best version ng iyong sarili araw-araw. Aral. Number 7. Risk management, hindi ito sugal. Mga ka-daily, ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng marami nating kababayan ay ang pag-iisip na ang pagyaman ay parang pagtaya sa loto o pagsusugal sa kasino. Ang totoo, ang mga tunay na mayayaman ay hindi basta-basta sumusugal sa kanilang pera. Sa halip, sila ay eksperto sa tinatawag nating calculated risk o yung pag-aaral ng mabuti sa bawat hakbang bago ito gawin. Hindi ka dapat basta sumasali sa isang investment dahil lang uso ito o dahil marami ang kumikita, kundi dapat ay naiintindihan mo ang bawat anggulo at posibleng mangyari sa iyong puhunan. Ang pagyaman ay nangangailangan ng lakas ng loob na sumubok, pero dapat ay baon mo ang tamang impormasyon para hindi ka mauwi sa pagkalugi. Huwag nating iasa sa swerte ang ating kinabukasan dahil ang swerte ay dumadating lang sa mga taong handa at alam kung paano protektahan ang kanilang mga pinaghirapan. Napaka-importante para sa ating mga ka-daily na matutunan ang konsepto ng diversification o yung huwag ilagay ang lahat ng itlog mo sa iisang basket lang. Kung meron kang ipon, huwag mong itaya lahat sa iisang negosyo o iisang uri ng investment dahil kapag pumalya iyon, ay simula ka uli sa zero. Mas matalino na i-spread o ikalat mo ang iyong resources sa iba-ibang bagay gaya ng real estate, stocks, o kahit sa maliliit na business para kung sakaling humina ang isa ay mayroon ka pang backup na sasalo sa iyo. Ang pagiging maingat ay hindi nangangahulugan na matatakutin ka, kundi ito ay pagpapakita na nirerespeto mo ang bawat pisong pinaghirapan mo at gusto mong masiguro ang paglago nito. Sa ganitong paraan, mas panatag ang iyong loob dahil alam mong mayroon kang safety net na poprotekta sa iyong pamilya anuman ang mangyari sa ekonomiya ng ating bansa. Bago ka sumabak sa anumang malaking investment, dapat ay matibay na ang iyong emergency fund shield dahil ito ang magsisilbing unang depensa mo sa oras ng krisis. Maraming mga ka-daily ang nagmamadaling mag-invest pero wala namang naitabing pera para sa mga hindi inaasahang gastos gaya ng pagkakasakit o pagkawala ng trabaho. Ang resulta, kapag nagkaroon ng emergency ay napipilitan silang i-withdraw ang kanilang investments ng palugi o kaya ay mangutang na naman ng may malaking interes. Ang ideal na emergency fund ay dapat katumbas ng 3 to 6 months
ng iyong buwanang gastusin para kahit anong mangyari ay hindi ka magpapanik sa pera. Kapag mayroon kang ganitong klaseng security, mas magiging malinaw ang iyong isipan sa paggawa ng mga strategic na desisyon para sa iyong ikayayaman dahil hindi ka kumikilos base sa takot o pangangailangan. Kailangan din nating maging matalino sa tinatawag nating calculated boldness o yung tamang timing kung kailan ka dapat mag-all-in at kung kailan dapat mag-stay low muna. Halimbawa, marami ang gustong mag-resign agad sa kanilang 9 to 5 job para magnegosyo pero hindi pa naman ready ang kanilang cash flow at sistema. Ang mas tamang approach para sa ating mga ka-daily ay ang pagbuo muna ng side hustle habang meron pang siguradong sahod na pumapasok para hindi ka ma-stress sa pambayad ng bills. Kapag ang kinikita ng iyong negosyo ay kapantay o mas malaki na kaysa sa iyong sahod, doon mo lang pwedeng ikonsidera ang pag-alis sa trabaho para itodo ang iyong oras sa business. Ang pagyaman ay hindi nangangailangan ng pabigla-biglang desisyon, kundi ito ay isang maayos na transition mula sa pagiging empleyado tungo sa pagiging isang full-time wealth builder. Sa huli, huwag nating kalimutan na ang insurance ay isang form ng proteksyon at hindi lang basta dagdag na gastos sa ating listahan. Ang pagbuo ng yaman ay parang paggawa ng isang matibay na bahay. Kailangan mo ng proteksyon laban sa bagyo at sunog para hindi masayang ang lahat ng iyong pinaghirapan sa isang iglap lang. Maraming pamilyang Pilipino ang bumabalik sa hirap dahil lang sa isang medical emergency o hindi inaasahang pangyayari dahil wala silang proteksyon na nakahanda. Ang pagiging handa sa mga risks ng buhay ay bahagi ng pagiging isang responsableng ka-daily na nagmamalasakit sa kinabukasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Kapag natutunan mong i-manage ang risks ng tama, mas magiging smooth ang biyahe mo patungo sa rurok ng tagumpay at mas mapapanatili mo ang yaman na iyong binuo ng mahabang panahon. Aral number 8. The Power of Compound Interest, the Eighth Wonder. Mga ka-daily, kailangan nating pag-usapan ang isa sa pinakamalakas na sikreto ng mga mayayaman na tinatawag nating compound interest o yung interest na kumikita pa ng panibagong interes. Marami sa ating mga kababayan ang naghihintay na magkaroon muna ng malaking halaga bago mag-invest, pero ang totoo ay mas mahalaga ang oras kaysa sa laki ng perang ilalagay mo sa simula. Ang compound interest ay parang isang maliit na snowball na kapag gumulong pababa ng bundok ay unti-unting lumalaki ng lumalaki hanggang sa maging isang dambuhalang bola ng yaman. Kahit 500 o 1,000 pesos lang ang kaya mong itabi buwan-buwan, kung gagawin mo ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 10 o 20 years, magugulat ka na lang sa laki ng itutubo nito kumpara sa pagtatago lang ng pera sa ilalim ng kama. Ang susi rito ay ang pagsisimula ng maaga dahil ang bawat araw na ipinagpapaliban mo ang pag-i-invest ay ninanakawan mo ang iyong future self ng milyon-milyong piso na sana ay kikitain mo ng kusa. Napaka-importante na matutunan nating maging consistent dahil ang magic ng compound interest ay hindi nakikita sa unang taon o pangalawang taon kundi sa mga huling bahagi ng iyong pag-i-invest. Maraming mga ka-daily ang nawawalan ng pasensya dahil pakiramdam nila ay napakabagal ng paglago ng kanilang pera sa simula kaya tinitigil nila ang paghuhulog. Pero dapat ninyong tandaan na ang pagyaman ay parang pagtatanim ng isang puno ng narra. Kailangan mo itong diligan at alagaan araw-araw nang walang nakikitang bunga sa loob ng mahabang panahon. Pero kapag dumating na ang takdang oras na malaki na ang puno, hindi mo na kailangang magpagod dahil ang bunga nito ay sapat na para pakainin ka at ang buong pamilya mo habang buhay. Huwag mong tignan ang liit ng iyong nasisimulan ngayon. Tignan mo ang laki ng potensyal nito pagkalipas ng maraming taon dahil sa disiplina at consistency na ginagawa mo araw-araw. Dito rin papasok ang konsepto ng dividend investing, kung saan hinahayaan mong ang mga malalaking kumpanya sa Pilipinas ang magtrabaho para sa iyo bilang isang shareholder o part owner.
Kapag naglagay ka ng pera sa mga matatag na kumpanya na nagbibigay ng dividends, parang meron kang paupahan na hindi mo na kailangang ipagawa o i-maintain dahil ang mga managers ng kumpanya na ang gumagawa noon para sa'yo. Ang mga kikitain mong dividends ay pwedeng-pwede mong i-reinvest o ibalik uli sa iyong investment para mas lalong bumilis ang paglaki ng iyong portfolio sa tulong ng compounding. Marami tayong mga ka-daily na tahimik na yumayaman sa ganitong paraan dahil pinili nilang maging matalino sa paglalagay ng kanilang pera sa mga assets na kusang dumarami habang lumilipas ang panahon. Ang pagyaman ay hindi laging kailangang madugo at nakakapagod. Minsan ay kailangan mo lang maging mapagmatyag at mapagpasensya sa pagpapatubo ng iyong pinaghirapang kapital. Kailangan din nating intindihin ang laban sa pagitan ng inflation versus your money para malaman natin kung bakit delikado ang hindi nag-i-invest ng tama. Ang inflation o yung unti-unting pagtaas ng presyo ng bigas, kuryente at gasolina ay ang tahimik na magnanakaw na kumakain sa value ng perang nakatago lang sa iyong wallet o sa regular savings account. Kung ang pera mo ay kumikita lang ng less than 1% sa bangko, pero ang taas ng bilihin ay 5%. Ibig sabihin ay nababawasan ang kakayahan mong bumili sa bawat taon na lumilipas. Ang tanging paraan para manalo sa labang ito ay ang ilagay ang iyong pera sa mga vehicles gaya ng MP2, stock market, o real estate na may history ng pagbibigay ng mas mataas na interest kaysa sa inflation rate. Bilang mga ka-daily, kailangan nating maging wise at huwag hayaan na mabulok ang ating pinaghirapan sa mga lugar na hindi ito lumalago at hindi tayo pinoprotektahan laban sa krisis. Sa huli, ang pinakamagandang layunin ng pag-unawa sa compound interest ay ang pagbuo ng generational wealth na may iwan mo bilang legacy para sa iyong mga anak at apo. Ang yaman na pinagtulong-tulungan ninyong buuin ay hindi lang para sa iyong sariling luho, kundi para masigurado na ang susunod na henerasyon ng inyong pamilya ay hindi nadadaan sa hirap na naranasan mo. Kapag itinuro mo ang sistema ng pag-i-invest sa iyong mga anak, binibigyan mo sila ng map nang hindi sila maliligaw pagdating sa usaping pinansyal. Ang pagyaman ay isang marathon na ipinapasa natin sa ating mga mahal sa buhay. Kaya habang may lakas at oras ka pa, itanim mo na ang mga buto ng tagumpay na pakikinabangan ng pamilya mo sa hinaharap. Tandaan ninyo mga ka-daily, ang pinakamagandang oras para mag-invest ay noong nakaraang 10 taon. Pero ang second best time ay ngayong araw na ito mismo. Aral number 9. Niche Domination at Value Creation. Mga ka-daily, dapat nating itanim sa ating isipan na ang mundo ay hindi nagbabayad base sa kung gaano kakapagod o kung gaano karaming oras ang ginugol mo sa pagtatrabaho, kundi base sa laki ng problemang niresolba mo para sa ibang tao. Ang tunay na yaman ay nanggagaling sa value creation o yung paggawa ng isang bagay na may halaga at pakinabang sa marami nating kababayan. Kung titingnan ninyo ang mga pinakamatatagumpay na negosyo sa Pilipinas, lahat sila ay nagsimula sa pagsagot sa isang simpleng tanong. Paano ko ba mapapadali ang buhay ng kapwa ko? Kapag nag-focus ka sa pagtulong at pagbibigay ng solusyon sa mga daily struggles ng mga tao, kusa na lang susunod ang pera sa iyo bilang kapalit ng serbisyong ibinigay mo. Ang pagyaman ay hindi isang selfish na gawain, kundi ito ay isang gantimpala sa pagiging kapaki-pakinabang na miyembro ng lipunan na marunong makinig sa pangangailangan ng iba. Napaka-importante rin na humanap ka ng iyong sariling niche o yung particular na larangan kung saan ka pwedeng maging expert at kilalanin bilang go-to person. Sa halip na subukan mong magbenta ng lahat ng bagay sa lahat ng tao, mas mabuting mag-focus ka sa isang maliit na grupo o isang espesyal na skill na talagang kailangan ng market. Halimbawa, sa halip na maging isang generic na mekaniko, pwede kang maging expert sa pag-ayos ng mga specific na electronic parts ng mga modernong sasakyan na iilan lang ang nakakaalam. Kapag nakuha mo ang expert status sa isang niche,
Mawawala ang iyong mga competition dahil ikaw lang ang may hawak ng tamang solusyon sa kanilang problema. Ang mga ka-daily nating yumayaman ng mabilis ay yung mga taong piniling magpakadalubhasa sa isang bagay hanggang sa maging pinakamagaling sila sa field na iyon sa kanilang lugar o komunidad. Isang mahalagang shift sa mindset ay ang pag-unawa na ang value ay laging mas mataas kaysa sa hours na inilalaan mo sa trabaho. Marami sa atin ang nakakulong sa kaisipan na kailangang mag-overtime ng mag-overtime para lang madagdagan ang kita. Pero ang totoo ay may limitasyon ang ating katawan at oras dahil 24 hours lang ang meron tayo sa isang araw. Ang mga mayayaman ay gumagamit ng kanilang talino para makagawa ng mga produkto o system na nagbibigay ng value kahit wala sila doon para bantayan ito. Maaaring ito ay isang libro, isang online course, o isang automated na negosyo na kahit isang beses mo lang ginawa, ay pwede mong ibenta ng paulit-ulit sa libu-libong tao. Ito ang sekreto para kumita ng malaki nang hindi ka nabu-burnout dahil hindi na nakadepende ang income mo sa bawat segundo ng iyong pagtatrabaho sa harap ng computer o sa loob ng factory. Dito rin papasok ang konsepto ng scalability o yung kakayahan ng isang negosyo na lumaki nang hindi kailangang dagdagan ang iyong pagod ng husto. Kapag nakaisip ka ng isang magandang idea na gumagana sa isang maliit na pwesto, kailangan mong isipin kung paano ito mapaparami o maduplicate sa iba't ibang lugar o platform. Bilang mga ka-daily, dapat nating tignan ang ating mga ginagawa ngayon at itanong kung kaya ba itong palakihin ng 10 beses o 100 beses nang hindi tayo bumibigay sa stress. Ang scalability ang naghihiwalay sa mga taong sapat lang ang kita sa mga taong tunay na yumayaman dahil ang system nila ay kayang mag-handle ng mas maraming customers nang walang masyadong aberya. Huwag kang makontento sa maliit kung alam mong ang serbisyo mo ay pwedeng makatulong sa buong bansa o kahit sa buong mundo sa tulong ng digital na pamamaraan. Sa huli, kailangan nating matutunan ang innovation in tradition o yung paglalagay ng bago at modernong twist sa mga lumang negosyo na nakasanayan na nating mga Pilipino. Hindi mo kailangang mag-imbento ng spaceship para yumaman. Pwedeng-pwede mong baguhin ang sistema ng isang simpleng karinderya sa pamamagitan ng paggamit ng app for delivery o kaya ay mas maayos na packaging at branding. Ang pagyaman ay tungkol sa pagiging malikhain sa pag-aayos ng mga bagay na matagal nang nandyan pero hindi pa napapaganda ng iba. Maging mapagmasid ka sa paligid mo at hanapin mo ang mga bagay na pwedeng i-improve o gawing mas convenient para sa mga customers mo. Kapag nagawa mong pagsamahin ang iyong sipag at ang pagiging innovative, siguradong mangingibabaw ka sa kahit anong industriya na pasukin mo anuman ang edad mo. Aral number 10. Spiritual at Mental Alignment. Mga ka-daily, sa huling bahagi ng ating paglalakbay, dapat nating tandaan na ang tunay na yaman ay nagsisimula muna sa loob ng iyong pagkatao bago ito lumabas at makita sa iyong bulsa. Ang spiritual at mental alignment ay ang pagkakaroon ng tamang koneksyon sa iyong sarili at sa Panginoon para maging handa ka sa mga pagpapalang darating sa buhay mo. Maraming tao ang biglang yumayaman pero hindi naman sila masaya, kaya ay nawawala rin agad ang kanilang pera dahil hindi handa ang kanilang mentalidad na humawak ng malaking responsibilidad. Ang pagyaman ay nangangailangan ng isang malawak na isipan na kayang tanggapin ang tagumpay ng may pagpapakumbaba at ang kabiguan ng may katatagan ng loob. Kapag maayos ang iyong mental state, mas madali kang makakagawa ng mga tamang desisyon dahil hindi ka nagpapadala sa inggit, galit, o sobrang kaba sa tuwing may hinaharap kang pagsubok sa iyong finances. Kailangan nating matutunan ang gratitude as a magnet for wealth dahil ang taong mapagpasalamat sa maliliit na bagay ay mas mabilis na pinagkakatiwalaan ng mas malalaking oportunidad. Bilang mga ka-daily, minsan ay nakatutok lang tayo sa kung ano ang wala sa atin, kaya nakakalimutan nating pahalagahan
ang mga biyayang kasalukuyan nating hinahawakan. Ang pagiging grateful ay hindi nangangahulugan na makukontento ka na lang sa hirap, kundi ito ay pagkilala na meron kang sapat na lakas at resources para simulan ang iyong pag-asenso. Kapag positibo ang iyong outlook sa buhay, mas madali mong makikita ang mga pintuan na bumubukas sa harap mo na hindi napapansin ng mga taong puro reklamo lang ang alam gawin. Ang abundance mindset ay ang paniniwala na ang mundo ay puno ng biyaya para sa lahat at hindi mo kailangang manira ng kapwa para lang ikaw ay umangat at magtagumpay sa iyong mga pangarap. Ang financial peace of mind ang dapat nating maging ultimate goal at hindi lang ang basta pagpaparami ng mga zero sa ating bank account. Ano ang silbi ng bilyon-bilyong piso kung hindi ka naman makatulog ng mahimbing sa gabi dahil sa sobrang stress o dahil sa mga maling paraan na ginamit mo para makuha ito? Ang tunay na yaman ay yung pakiramdam na ligtas ang pamilya mo, may sapat kang oras para sa iyong mga mahal sa buhay, at wala kang inagrabyadong tao sa iyong pag-akyat sa tagumpay. Bilang mga ka-daily, itanim natin sa ating puso na ang pera ay dapat nagsisilbi sa atin para magkaroon tayo ng kalayaan at hindi tayo ang nagiging alipin nito hanggang sa mawala na ang ating kalusugan at peace of mind. Ang pagyaman ng may integridad at may malinis na konsensya ang tanging paraan para tunay mong ma-enjoy ang bawat bunga ng iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Huwag din nating kalimutan ang kahalagahan ng giving back o ang pagbabahagi ng iyong biyaya sa iba dahil ito ang kumukumpleto sa cycle ng pagyaman. Maraming mga matatagumpay na tao ang naniniwala sa law of tithing o charity, kung saan ang bahagi ng kanilang kita ay ibinabalik nila sa simbahan o sa mga nangangailangan. Ang pagbibigay ay isang paraan para ipakita sa universe na naniniwala ka sa abundance at hindi ka natatakot na maubusan dahil alam mong ang bawat ibinibigay mo ay babalik sa iyo ng siksik, liglig at nag-uumapaw. Kapag naging daluyan ka ng pagpapala para sa ibang tao, mas lalo kang pagkakatiwalaan ng langit na humawak ng mas malalaking yaman dahil alam nilang gagamitin mo ito para sa ikabubuti ng marami. Ang pagyaman ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan kapag nakikita mo ang ngiti sa mga taong natulungan mo dahil sa tagumpay na nakamit mo sa iyong sariling diskarte. Sa huli mga ka-daily, ang mental health and money ay laging magkaugnay kaya huwag mong kalimutang alagaan ang iyong sarili habang hinahabol mo ang iyong mga goals. Huwag mong hayaan na ang pressure ng pagyaman ay maging sanhi ng iyong burnout o pagkasira ng iyong relasyon sa mga tao sa paligid mo. Maglaan ka ng oras para magpahinga, magnilay, at magpasalamat sa bawat step na nararating mo anuman ang edad mo sa kasalukuyan. Ang pagyaman ay isang napakagandang biyahe na mas masarap lakbayin kung ang iyong isipan at espiritu ay naka-align sa iyong mga pangarap. Tandaan ninyo, kahit anong edad ay pwedeng yumaman basta't meron kang tamang puso, matalinong isipan, at walang pag-aalinlangang determinasyon na baguhin ang iyong buhay para sa mas magandang kinabukasan. Mga ka-daily, sa pagtatapos natin sa 10 aral na ito ay patunay lamang na ang tunay na yaman ay hindi nagsisimula sa bank account, kundi sa pagbabago ng iyong pananaw sa buhay. Natutunan natin na ang edad ay isang numero lamang at ang bawat henerasyon ay may kanya-kanyang alas na pwedeng gamitin para magtagumpay sa modernong mundo. Mula sa pag-unawa sa teknolohiya, pag-aalaga sa iyong emosyon, hanggang sa pagpapatubo ng pera sa tulong ng compound interest, malinaw na ang pintuan ng oportunidad ay laging nakabukas para sa mga taong handang matuto at kumilos. Huwag mong hayaan na limitahan ka ng iyong kahapon o ng mga negatibong sinasabi ng ibang tao. Ang pinakamahalagang aral ay ito. Ang iyong kinabukasan ay nakadepende sa desisyong gagawin mo ngayong araw. Magsimula ka sa maliit, maging consistent, at laging panatilihin ang integridad sa bawat hakbang. Naniniwala ako na sa sipag at tamang gabay,
kayang-kaya mong abutin ang financial freedom na pangarap mo para sa iyong pamilya. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa The Filipino Daily at lagi nating tandaan na basta't may determination, kahit anong edad ay pwedeng yumaman. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share. I-comment sa baba ang gustong aral na natutunan ninyo para makatulong din sa iba. At para sa mas marami pang ganitong content, mag-subscribe na sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.